Okay, good morning mga ka-Sigma Pilipinas. Nandito na naman si Sigma Motorsiklo, si CM001 Alpha ng Sigma Pilipinas. Oy, huwag ka maingay. Okay. Anyway, gusto ko lang muna pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta niyo po sa channel ko. Meron na po akong almost 600 subscribers for just 1 month of me being active. Maraming salamat din po sa mga nanonood kasi meron na po tayong almost 20,000 views. Maraming salamat po. Ngayon, meron po mga nagsasabi, clear ko lang na gusto ko raw pong kumita sa YouTube. Opo, gusto ko pong kumita. Pero meron po akong reason kung bakit gusto ko pong kumita. Kasi, since ginagawa lang po namin hobby to, hindi naman po to trabaho, balak po namin na lahat po ng mga, or part po ng mga mamomonetize po sa channel ko is itutulong po natin sa mga nangangailangan sa club natin or yung mga taong gusto pong tulungan ng club natin. Ako po personally, I would like to help kids who are having some problem sa mga pag-aaral nila. Balak ko po sana ang kahit papano, kahit sa public school, makapagbigay po tayo ng mga tulong sa mga bata. So yun po yung gusto kong mangyari, and part of it of course para pagbili ng mga parts sa gagawin kong mga review and then gagawin pang mga video. Okay? So please help me out. Please hit like and subscribe. So para po magtuloy-tuloy na po tayo. At please gusto ko po tumulong. Tulungan nyo rin po ako. Now I'm gonna go with my shout. First, I would like to say thank you sa mga lahat ng nanonood from the Philippines, from United States, from Taiwan, from Saudi Arabia, from Qatar, from Dubai, from Taiwan, and from Japan. Meron din po tayong mangilan-ngilan sa Canada. I would like to say thank you to all of you. Okay? Kasi overwhelmed po ako. Tsaka po dun sa mga nagko-comments na ituloy-tuloy ko po yung mga video ko. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man po kayo ma-shoutout pero nakakataba po ng puso yung pagsuporta nyo po sa akin. Okay, so now let me go to my shoutout. First, I would like to shout out my Vice Chairman, Beta Alin Madrid. Shoutout sa iyo, Toba. Namimiss na kita. Malapit na tayo mag-ride. Okay? Shout out sa lahat ng mga coordinators natin from Luzon, members from Luzon, and aspirants from Luzon. We're gonna be having our graduation day, April 28 sa Valenzuela. Please, kung meron po kayong time, you are all invited. Okay? Graduation po yan, batch 6 ng aming club. Okay? Shout out din kay paring Julius ko na taga Pampanga. Nabasa ko yung comment mo, shout out sa iyo. At sa lahat ng mga nagpapa-shout out sa akin, shout out sa inyong lahat. Okay? Shout out sa mga taga Visayas, shout out sa mga taga Mindanao. Tolits, shout out sa iyo. Walang sawa sa pagtulong sa mga taga Bismin. Maraming salamat. So now, I will not be doing a lot of shout out na. Let us go with the main juice of this video. Okay? Today, we're gonna be talking about the things that you need to do. First things that you need to do once you got your Sigma. Okay? Pero bago yan, may patalastas muna ako. Okay? Meron akong binili, yung filler gauge. Okay? May nabili akong filler gauge. Nabili ko lang siya ng 150. Okay? Please, bumili din kayo nito para pag nagpa-tune up kayo, hindi po kayo nangangamba. Ngayon, ikaklaro ko lang, ang ginagamit po namin ngayon na sukat is 0.08 exhaust and intake. Okay, this is the touring type or touring set pagka po magpapatune up ka. Okay? And another thing is, ito yung lagi kong ginagamit para laging smooth yung preno ko, yung mga apakan ko, yung clutch ko. Ito yung ginagamit ko, ini-sprayan ko nito. Pati yung liig ng motor ko. So, bili lang kayo nito. Mura lang to. Nasa 100 plus or 80 plus or less than 100. Huwag kayong bibili ng 4WD. Mahal yun. Ito na lang ang bili nyo. Mas maganda pa. Okay? So, ini-spray ko siya sa mga ganito. Sa mga ganito. Sa mga ganyan. Para laging smooth yung under ng motor. Okay. So, again, ito So, huwag nyo kakalimutan. Okay? Bili kayo na ito. Anyway, going back, what are the things that you need to do when you got your Sigma or pag nakuha mo na siya? First, you need to make sure na
ma-check po lahat ng bolts ng fairings ng motor nyo bago kayo umalis ng Rusi. Kasi there were a lot of situations or things that happen wherein pagka uwi po ni rider, wala na po yung tornilyo niya dito, wala na po yung tornilyo niya dito, mga ganyan. So, better make sure na bago ka umalis sa Rusi, mapahigpit nyo po lahat ng mga dapat higpitan, okay, na mga parts ng fairings or parts ng Sigma nyo. Okay? So, yun po yung number 1. First, check and double check. Okay lang pong maging mausisa. Okay? Pero kung konting gasgas lang po yan, konting, wag na po kayo masyadong maarte kasi part po yan. Nakakagasgas po talaga yung motor. Second, okay? Kailangan po ma-make sure po ninyo na makapag-change oil po kayo right away. Bakit po kayo mag-change oil right away? Bago naman ang langis niya, bago nga yung motor. Well, unfortunately, yung mga stock na motor ng Rusi na may stock oil, they're only putting a little bit of oil. And we're not sure just yet if that oil is one of the, or is the Rusi oil that they're using. I don't think so. Kasi pag tiningnan mo yung oil na yun, para lang mas malapot pa po ang mantika. Di hamak na mas malapot yung Rusi oil kaysa dun sa stock oil na nakalagay sa Sigma, Gamma, SSX, or anumang motor na kukunin nyo. And one thing is, sigurado po na yung pong nakalagay po na oil dyan is only 800 to 100 ml. Wherein the minimum oil that you need to put on your bike is 1.3. Pero ako, I am putting 1.5. So, being said, I am actually encouraging you to ask them to change oil your motorcycle and put 1.5 oil. Okay? Siyempre, babayaran nyo po yung oil kasi added po yan na gastos. Hindi naman po yan sa shoulder ng Rusi. Pero, kailangan po ninyong mag-change oil right away. Okay? Third, kailangan nyo pong bumili ng fuel filter. Ano po ba yung fuel filter? Ito po yun. Marumi na po to, pero ito po yun. Ito pong fuel filter po na to, kailangan nyo po to. Kasi unang-una, hindi natin alam kung gaano katagal na stock si Sigma bago nyo kinuha or bago pinanganak. When I say pinanganak, yung pagkakuha. Oh, anyway, let's just say for example, nagstay si Sigma for 3 months sa garahe or sa sa bodega. Sigurado po ba kayo na wala pong dumi yung tangke wala pong dumi pumasok dun sa tangke? Meron pong instances na minsan half lang po yung pagkakasara ng tangke o minsan bukas. Hindi po natin alam. So, mas maganda po, para po maiwasan po natin yung corrosion or yung kalawang, yung dust, or any particles na pumasok po dun sa tangke, maglagay po kayo ng ganito. Ilalagay po ito pagkatapos po ng nung switch or yung on-off niya. Pagkatapos po nun, isasaksak po ito doon, papunta na po dun sa pakarburador. So please buy one of these. Magkano lang to? 50 pesos lang to. Okay? So, fourth thing that you need to make sure is kailangan bago po kayo umalis ng Rusi, napahigpitan nyo na po yung nuts and bolts ng engine ninyo. Okay? Kailangan nyo pong mapahigpitan yun kasi most of the time, based again on our experience, 100%, lahat po ng tornilyo niyan is hindi po ganun kahigpit. Lalo na po yung tornilyo sa part na to. Ayaw ko kung nakikita. Dito sa part na to, sa may pinaka-engine. Sa baba, yan po, sobrang luwag po niyan. So, better ask them for na higpitan po nila yun. Pati po yung mga tornilyo na nandito, kailangan mahigpitan. Okay? And another thing na kailangan mahigpitan is yung adjuster po ng swing arms kasi natatanggal po yan pagka pagka mabilis po yung takbo nyo. So, kailangan lahat yan mahigpit. Siguro ako ang masasuggest ko para hindi sumama yung loob ng Rusi mechanic or para sipagin. Bigyan nyo na lang siguro ng konting pangmerienda para lang kahit papano makilala din niya kayo. Ako, ganun ang ginagawa ko sa mga tropa natin. Kaya every time that I go there, they always give me the best things or the best service. Okay? Kaya yun, so again,
make sure na na-tighten yung bolt nyo. Bakit tighten lang muna ng bolt? May rason po yan. Hindi nyo pa po kailangan magpalagay ng engine bracket right away. Kasi lately rather, meron pong mga Sigma na lumalabas na hindi na po kailangan lagyan ng bracket kasi smooth na po yung takbo. So, sa napansin po namin, kailangan wag ka munang magpa-bracket, paipitan mo muna yung mga bolts, mag-break in ka muna, and then, tingnan natin later on after 1,500 kung kailangan mo mag-bracket. Okay? So, ito pa po yung isang gagawin natin, which is I think yung pang-5. Kailangan nyo pong tanggalin yung air filter po ng Sigma ninyo. Why? Kasi yung air filter na yan, hindi po yan nakakatulong. Bakit? Actually, yung air filter na system, nakakatulong po talaga yan. Kaso, ang problema po, yung air filter po na nakalagay kay Sigma, karton po. Makakahinga po ba kayo kung meron pong karton na nakatakip sa mukha ninyo? Ginawang gas mask na karton. Siyempre hindi po. Ganun po ang air filter ng Sigma, so kailangan nyo pong tanggalin yon para mas makahinga po siya. Ngayon, sa mga nagtatanong, bakit mo tatanggalin? Paano yung mga dust? Hindi po basta-basta papasok po yung dust doon kasi meron pa pong two layers of filter pa po si Sigma at hindi nyo naman po tatanggalin yung airbox. Huwag nyo pong tatanggalin ang airbox, ang tatanggalin nyo lang is yung air filter. Okay? So, yun po. And now, let's just say for example, nakapag-change oil ka na, napaigpitan mo na lahat ng bolts, natanggal mo na yung air filter. Ang kailangan mong gawin ngayon is to make sure na yung carburetor mo is nakatono ng tama. Ngayon, pag pinaandar yung motor mo at nire-revolusyon at habang naka-revolusyon siya is pumuputok, malakas po ang hangin ng motor nyo. And make sure na wala siyang usok. Ngayon, anong gagawin natin? Ipatono mo lang yan sa taga-Rusi. Okay? Sabihin mo lang sa kanila na pakitono na rin yung car. Pag sinabi nilang nakatono na yan, check natin sa revolusyon mo nga, baka pumuputok. Pag may narinig kang putok, kailangan niyang matuning. Okay? Hindi po tune up, proper tuning. Ang tune up po is ginagamit po sa timing ng motor. So, yun po yun lang. Anyway, going back, so let's just say for example, natapos mo na lahat ng mga bagay na yon. Gusto mo na ngayon iuwi yung Sigma mo. Ito po ang pinakatatandaan po ninyo. Okay? Ito po yung isa sa mga pinakatatandaan ninyo. Ituturo ko po kung anong ginawa ko sa motor ko. So ngayon, papatakbuhin mo na siya, nakapag-change oil ka na. Okay? Ngayon, meron po tayong tinatawag na break-in period. Ano po ba yung break-in period na yon? Yun yung i-divergenize mo yung motor mo. Okay, yung piston mo, tsaka yung block mo. Mag-aasawa na yan, magiging mag-asawa na yan. So, kailangan maging smooth yung pagsasama nila at walang gaspang. Okay? So, ano ang gagawin mo ngayon? Okay. Kailangan po makapag-break-in po kayo ng tama. O, ano po ba ang dalawang klase ng break-in? Meron po tayong tinatawag na hard break-in, tsaka po yung soft or smooth break-in. Ito po yung gradual. Normally, ang ginagawa po ng mga kapwa Pilipino po natin, pagkakuha ng motor, parurot, 100, go! Mali po yun, that is hard break-in. Ngayon may magsasabi po, panigurado may magpo-comment. In-hard break-in ko naman yung motor ko, okay naman. Okay naman po talaga yung motor nyo kahit i-hard break-in ninyo. Kaso ang problema po, pag tumagal po yung motor nyo, doon nyo po mararamdaman yung gaspang niya. Okay? Para kang nagtatanim ngayon at aanihin mo pagdating ng panahon. So ano po ba ang tamang pag-break-in? Ang tamang pag-break-in po is gradually increasing your speed based on the reading of your odometer. So, let's just say for example, bago pa lang, kakalabas mo lang, your top speed should only be 80 kilometers per hour. Okay, that is 80 kilometers per hour hanggang maabot mo ang 1,000 kilometer na takbo. Ngayon, taste ka muna. Okay, pogi motor mo, lagi naman titingnan yan. Mas maganda nga yun, titig sila sa motor mo kasi hindi ka ganun kabilis. And take note, ang 80 kilometers per hour sa odometer natin is already 100 kilometers sa ordinary bike. Okay? So that's 80 kilometers max hanggang maka 1,000 ka. So now, once you were able to reach 1,000, pwede ka na ngayong mag 100. Mag 100 ka na. Kasi, bakit kailangan mo nang mag 100? Kasi nagasgas na yung motor, kailangan mo nang gasgasin ng pinong-pino. Kumbaga nung una, nag-sandpaper ka ng
sabihin natin 400, ngayon naman magsa-sandpaper ka na ng 1,000. Lilihain mo na siya ng 1,000 para ano. So ngayon, kailangan na niyang mabirit. Pero please, pag bumirit kayo, make sure na malinis yung daan at wag po kayong bibirit ng hindi po tama. Marami naman pong daan na maluluwag at walang sasakyan. Maghanap po kayo ng ganun. Pag mag 1,000 na po kayo, then you need to do 100. Again, you need to do 100. When you say you need to do, kailangan mo siyang patakbuhin ng 100. Okay? So ngayon, kailan mo patatakbuhin ng more than 100? Pag naka 1,500 ka na, papatakbuhin mo na siya ng 120 pataas. Okay? Para po, todong pumino na po siya at mabibigla kayo, baka ma-surprise kayo pag ginawa niyo yun. Baka meron kayong marinig na sipol or kaluskos na masarap sa head or sa block nyo. Meron pong distinct sound po yun na napakasarap pakinggan pag tama po yung break-in ninyo. Para siyang may turbo. Ang sarap. Okay, so tapos na tayo sa papatakbo. Ngayon ang tanong natin, paano ka magpapatakbo? Paano ka magpapatakbo ng 100? Paano ka magpapatakbo ng 128? Di pa ba kailangan mag-change oil? Okay. So, ngayon, habang bago po yung motor nyo, you need to ensure that you will be doing change oil every 500 kilometers. That is up to 2,000 to 3,000 kilometers reading on your odometer. Okay? So, let's just say, for example, bagong bili yung Sigma mo, nagpa-change oil ka, after 500 kilometers, magpa-change oil ka ulit. Okay? After 500 kilometers, magpa-change oil ka ulit. So, nasa 1,000 ka na, ang takbo mo na ngayon is 100. And then, right after that, magpa-change oil ka ulit. After 500, pwede ka nang tumakbo ng 120. Okay? So, ngayon, pag na-reach mo na yung 2,000 to 3,000, depende naman siya, pero ako, kung hanggang 2,000 lang yung 500 kilometer change oil, pwede ka ng every 1,500 sa mga susunod. Okay? And make sure na you will be using mineral-based oil, or kung wala talaga, you can just use the 2050 oil na semi-synthetic. Okay? Wag po muna kayong gagamit ng fully synthetic kasi po mag-iinit po ang motor po ninyo. Ang kailangan po is semi-synthetic lang para hindi po mabilis mag-init. Kasi nga, virgin pa yung motor nyo, marami pa pong masisikip dyan. Okay? So, make sure po na pag nag-change oil po kayo is ma-change oil po ng tama at ma-drain po lahat. Ngayon, pag nag-change oil kayo, pag tinanggal po yung topic luban po ng langis sa ilalim, make sure po na hindi po nawawala po yung screen. Kasi doon po pumapasok po yung dumi. Okay? So again, yun po yung mga dapat nyong gawin pag po bago po yung Sigma ninyo. And again, the most important thing is you make sure that before you go paalis is ma-check nyo yung Sigma nyo at magawa nyo lahat ng sinabi ko. Okay? Kung meron po kayong mga katanungan, magsabi lang po kayo sa akin, magtanong lang po kayo, sasagutin ko po kayo sa aking messenger, Mark Jeff Manyala, at ang aming club ay Sigma Pilipinas. Kung meron pa po kayong mga tanong sa mga hindi ko pa po natakel, pwede po kayong mag-request ng video nyo. Pero please, pakisunod lang po yung mga sinabi ko sa inyo at makakaramdam po kayo ng magandang resulta. Ako po, ganun po yung ginawa ko sa motor ko. Hindi ko po ito pinabalance, pero lahat po ng sumakay ng motor ko ang sabi, ito lang daw yung motor na walang vibrate na hindi na balance. So, napakalis ng vibrate niya, as in parang pag umandar siya, para siyang branded. Okay? So, thank you very much sa please do hit like and subscribe sa discussion na to. Kung meron man po akong nakalimutan, itanong nyo lang po sa akin at ako na pong bahala. And then, sabi ko huwag kang maingay eh. Ikaw talaga. Anyway, sorry, patalastas. Sa susunod po, gagawa po ako ng video about the combination po ng sprocket ng Sigma ko at kung paano po mag-lowered po ng motor. And right now, I am doing videos every week kasi po medyo busy lang din po ako. Pero please, don't forget to hit like and subscribe para po magtuloy-tuloy po tayo. So, thank you very... anyway, I forgot. Kung gusto nyo po palang magpalagay ng slider, pwede po kayo magpalagay ng slider. Bumili po kayo nito. Ito, local po to, pero meron po kayong mabibili na original, nasa 300 po yung mga slider. Kung magpapalagay po kayo, ito po, ganito po. Pero kung gusto nyo naman ng plug and play pala,
pwede po kayong bumili kay Pops Emmanuel Cantre, coordinator po siya ng Cavite, Batangas, Laguna. Meron po siyang motor shop, marami po siyang maitutulong sa inyo at marami din po siyang alam. Si Sir Francis din po ng Negros, pati po si Pops Umaga si Taro, marami pong maituturo sa inyo yan. Shout out pala sa inyo. Tanong lang din po kayo sa kanila. So now, I would like to say, thank you very much po sa panonood po ng video ko. I hope that I was able to give you some insights and things that you need to do. Pasensya na po kayo, hindi po ako naglalagay muna ng mga video doon sa mga sinasabi ko. Intindihin nyo lang po yung mga sinasabi ko. Magagawa at magagawa nyo po yan. Okay? I just want to make sure na maintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Kasi pag pinasukan ko ng video yan, hindi nyo na ako pakikinggan. Okay? Or ng mga ano. Kaya, intindihin nyo lang po. So, if you have any questions or concern, I am here. Okay? Thank you very much and have a great day. Sigma Motorcyclo will be back next week.